Hindi porket malungkot ka, tatalong ka na agad sa ibang tao. You should not use another body just to satisfy your loneliness. The reason why people feel grief because of the past na hindi mo na kayang balikan. Very painful siya kasi you lost that ability. In your experience, paano ka nag-move on? Tanungin mo sila kung paano sila nag-move on sa akin. Joke ko lang. Okay, so next question naman tayo. So, another frequently asked question na ating mga friends ay, how to move on? Kasi, apparently, how to move on in 3 days. Pero bakit daw umiiyak pa rin siya sa shower? Ayun. Sino to? The joke. How to Okay. move on in How 3 to move days? on. Yeah. Do you Or move parang on? how to move on fast or heal Quickly. quickly from a failed relationship. Una sa lahat, napakaswerte naman nung nagtanong na may shower sila. Kasi alam mo, ang sad naman no, kung nalulungkot ka, nasaktan ka, pero kailangan pa rin tabu yung pambuhos mo sa sarili mo. Kada iyak mo, nagsasalo. Hindi. How to move on? That's really a subjective topic. And it, parang iba-iba, different folks, different strokes talaga siya. Based on your experience, paano ka nag-move on? Tanungin mo sila kung paano sila nag-move on sa akin. Joke ko lang. Ako i-embrace mo yung sadness, i-embrace mo yung ano ba nararamdaman mo, I-accept. i-accept. Kumbaga, upo ka sa isang madilim na kwarto, maglaro ka ng Hindi. Ilista mo lahat nung pakiramdam mo. Kumbaga parang pakiramdaman mo yung sarili mo, i-observe mo. Ano ba yung mga nararamdaman ko? Ano ba yung naiisip ko? Ano yun? Ano ba sinabi ko? Important na mag-self-reflect ka. So pumunta ka sa isang sulok ng kwarto mo. Kung gusto mo magmukmok, kung gusto mo malungkot, magmukbang, do it. Kumbaga lahat na nararamdaman mo, valid yun. So ang kailangan mong gawin is to observe and reflect. Ano ba yung mga nararamdaman mo? Naiinggit ka ba sa kung nasan siya, kung may karelasyon na siyang iba? Nalulungkot ka ba dahil blah blah blah, kung ano mga reasons mo. So lahat yun, isa-isahin mo at lahat yun sagutin mo. Right. Ano ba yung pinanggagalingan ng mga problemang yun? So important na maging aware ka ano yung problema mo, ano yung hinaharap mo. Parang know the name of your demons. Parang ganon. Right. Para ma-deal mo sila isa-isa. And then, you'll move on quickly. Hindi nga lang 3 days. Siguro mga 1 week or a month, yun. Pero, you're in for a great start. Iiyak ka pa rin talaga sa shower. Ako lang talaga, moving on, kahit ano namang breakup yan, mahirap eh. So, gusto ko yung mas nagiging busy sa mga iba. Tsaka, Yes. ano ko yun eh, parang feeling ko, agila, uy. Agila? Agila ba yan? Hindi paniki yun. Joke. sorry. Anyway, Foreshadowing ng future episode. baka sa dahig tayo. Okay, Ano tawag dito? Napaka-importante na maging busy ka. Kailangan din, pwede ka magwalo. Ako, kasi moving on ko talaga is really 1 week lang eh. Kasi Wow, may time talaga. Oo, kasi sayang Sana ang all. oras. Parang, halimbawa, failed na nga yung relationship. Sa akin, conscious ako sa oras eh. Parang, nag-spend na ako ng 3 years, 2 years dun sa isang relationship. Parang, bibigyan ko pa ba siya ng 1 day? Living free, rent-free in my Okay lang. mind. Ganun. Pero tama yun it's okay to grieve pero bigyan mo ng limitation. Like for example, bigyan mo lang ng 1 hour a day na umiyak ka ng todo, yung gano'n. Iyak mo lang, tapos maging busy ka ulit. Kasi nga, syempre, kailangan mong tanggalin sa routine mo yung alam mo yun, may message mo siya, or kakamustahin mo siya. Kailangan mo kasi tanggalin yan eh. Kasi nga, yung moving on kasi, part din doon is, syempre, healing. So, how can you heal if hindi mo rin, alam mo, haharapin, hindi mo i-embrace yung mga reasons kung bakit ka nag-grieve. Pero it doesn't mean na dapat i-avoid mo siya, totally. Oo. Ako dati meron akong time na parang pinupuntahan ko pa yung pinupuntahan ko pa yung guy kasan siya dati, like, saan siya nakatira, ganon. Pero stalker naman yun. Sobrang desperate, ganyan. Pero nung mas matanda ako,
ano na lang, parang halimbawa, naiiyak na lang ako kapag may dumating yung time na parang ayokong kumain ng kanin kasi lagi kami nag-extra rice. Tapos, seryoso, tapos naiiyak ako kapag nakita ko ng butil ng bigas. Grabe naman trigger yun, ah. Sobra, pati sa jeep. Pero Umiyak ako magdala sa ka ng jeep. bigas, so nagbe-breakdown ka. Oo. Kaya puro ako mga tinapay lang nun. Pero 1 week lang. Ganun. Pero as in, alam niyo ba yung mga break-up? Kaya maraming, yan, pag nag-gym ka, kadalasan tinatanong yata nila na parang, anong reason kung bakit ka nag-gym, ganyan. May mga, instructor na nagtatanong, heartbroken ka ba? Mga ganun. Kasi yun yung, parang parang fuel mo to make changes. Kasi pag nagbe-break up kayo, nahihit yung self-esteem mo din eh. Kasi syempre, inayawan ka eh. So, 'di ba? Masakit siya. Alright. So, nagbago tayo ng location ngayon. Continuing our conversation about moving on. My next question to follow with that is, what do you guys think about rebound? Is it a healthy way of coping from a painful breakup or relationship? Is rebound healthy? Rebound. You should not use another body just to satisfy your loneliness. Pwede ka naman sa friends. Sumama ka sa mga friends mo. Wala ka bang kaibigan? Naghahanap, diba? Gumagamit ka ng ibang tao. Paasahin mo yung person, tapos akala niya, parang mamahalin mo siya, tapos hindi mo naman pala siya mamahalin, iiwan mo, inanakan mo pa. Hala, inanakan agad. Agad-agad. Advance. Okay lang to see someone else. Parang after ng breakup, titingin, parang para lang din maaliw ka for some time. Pero not necessarily mag-jump ka na agad sa relationship. Pero know your limits pa din. Hindi porket malungkot ka, tatalong ka na agad sa ibang tao. Totoo. Mag-grab ka na, Clarity lang talaga ng gusto mong mangyari. Kasi some people would like to just exclusively date muna, ganyan. Pero dapat alam nila na at least alam nila na galing ka sa breakup, ganyan. Dapat. Be transparency. Totoo. It's really a grief. It's a kind of grief na you have to go through different stages. And ang important lang dun is you don't harm anyone as you go through the process of grief. Matigdag ko lang, sinabi ng professor ko sa UP na the reason why people feel grief is because of the past na hindi mo na kayang balikan. Because of your sense of time eh. Kasi, na may mga memories ka na magaganda and hindi mo na siya kayang i-reproduce sa present. So that's why parang very painful siya kasi you lost that ability. When you move on, it's important that you also make new memories. Yeah. So, you definitely have to grieve over the memories that you had na hindi na mababalikan, but also look forward din sa memories na kaya mo pang gawin and even sometimes better with a different person. So next question naman is about trust in a relationship. Can you share passwords with your partner?